Sumusobra na talaga yung kapatid mo, Mia. Lahat naman ay ginawa ko para makabawi sa kanya. Pero hindi ko na kinakayang pagre-rebelde niya. Lagi na lang siya umuuwi ng madaling araw. Hindi ako makatulog sa kahihintay sa kanya. Tapos sasabihin pa niya na hindi daw niya ako inutusang hintayin siya? Napakawalang respeto. Nay, kumalma po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Pagsasabihan ko po si Eva. Mas mabuti siguro kung magbakasyon muna tayo kina Rosa sa probinsya. Hindi po ba nakakatakot doon, Nay? Nasabi po ni Aling Rosa last time na bawal daw gabihin sa baryong yun. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nagdesisyong dalhin si Eva roon para magtino. Doon hindi siya pwedeng gabihin. Kaya mapipilitan siyang manatili sa bahay sa ayaw at sa gusto niya. Pero Nay, sa tingin niyo po ba susunod si Eva sa mga patakaran ng baryo? Alam niyo naman po kung gaano katigas ang ulo ng kapatid ko. Baka nga mas lalo pa siyang mapahamak sa baryong yun. Kapag ang anak ay nagrebelde dahil sa kasalanan ng magulang, disiplina ba ang sagot o mas malalim na pag-unawa? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Aling Ruth, galit na galit sa iyo ang anak mo dahil iniwan mo siya noong bata pa lang siya. Hanggang saan ang kaya mong gawin para mapatawad ka niya? Paki-comment ang inyong mga sagot sa ibaba. Excited kaming mabasa ang mga ito. At kung ikaw ay naiintrigang malaman ang nakakaantig na kwento ng mag-ina, halina't sabay-sabay tayong makinig hanggang dulo. Magandang araw sa lahat ng avid listeners ng Kwentong Takip Silim, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mia. Ako ay 40 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Pampanga. Pinili ko pong palitan ang mga tunay na pangalan, lugar at tao sa kwentong ito para maprotektahan ang seguridad ng mga kasalukuyang naninirahan sa baryong yun. Hanggat maaari, ayoko rin na may makakakilala sa amin ni Eva. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong ipaalam na ang sulat na ito ay ipinadala lamang sa Kwentong Takip Silim. Kaya kung maririnig ninyo man ito sa ibang channel, huwag magdalawang isip na i-report ito. Maraming salamat po. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 1 dekada na ang nakalipas. Ang totoo niyan, avid listeners din kami ni Eva sa channel ninyo. Kaya sa tagal ng pagkikinig namin, nagkaroon kami ng inspirasyon na ibahagi ang aming karanasan dahil sa tingin namin, may aral itong kapupulutan ng lahat. Nagsimula ito nang magbakasyon kami sa baryo ng tiyahin ko, ang baryong Bawal Gabihin. Sa umpisa, hindi talaga ako sang-ayon sa desisyon ni nanay, pero dahil gusto ko rin na mapatino ang kapatid ko, nakumbinsi niya rin ako. Ang hindi namin alam noon, isang malaking dilubyo lang pala ang naghihintay sa aming tatlo. Mabuti naman at gising ka na, Eva. Tamang-tama, luto ng ulam. Maupo ka na tayo, kakain na. Wala po akong gana, Nay. Mauna na lang po kayo. Eva, sumabay ka na sa amin dahil may importante tayong pag-uusapan. Ano naman ba sasabihin nyo? Sasermonan nyo na naman ba ako? Pwede ba, Nay? Pagpahingahin nyo naman ako. Alam kong malaki ang galit mo sa akin. Pero sana naman, Eva, ay respetuhin mo ako bilang nanay mo. Hindi lang kakain kung ano-ano na yung pinagsasabi nyo. Okay, fine. Kakain na ako. Tumahimik lang kayo. Eva, huwag mo nga pagsalitaan si nanay ng ganyan. Kahit anong gawin mo, nanay mo pa rin siya at dapat mo siyang irespeto. Eh di ikaw na mabait na anak. Diyan ka naman magaling eh. Palibhasa, hindi ikaw yung iniwan niya. Umigting talaga ang tenga ko sa narinig ko mula kay Eva noon. Ang kalamansi na pinitas ko pa sa bakuran bago pumasok sa loob ay napisa ng mapakuyom ang kamao ko sa inis. Naiintindihan ko naman si Eva noon, Sir Jupiter. Pero kung alam lang niya ang nangyari kay nanay sa panahong malayo kami sa kanya, baka mas maintindihan niya. Pero pinili ni nanay na huwag sabihin kay Eva ang totoo dahil natatakot siyang mahusgahan at ikahiya ni Eva. Nangako naman ako na mananatiling lihim ito kay Eva.
Tama na yan, Eva. Mia, intindihin mo na lang ang kapatid mo. Ayoko na magtalo pa kayo dahil sa akin. Pasensya na po, Nay. Nadala lang talaga ako. Alam nyo, wala naman tayong magiging problema eh. Kung ahayaan nyo lang ako sa gusto ko. Ang importante, umuwi pa rin ako rito. Kahit pakiramdam ko, wala akong pamilya. Mabuti pa kumain na tayo. Lalamig na tong nilagang baboy na niluto ko. Napabuntong hininga na lamang ako noon nang makita kong gaano kahaba ang pasensya ni nanay kay Eva. At sobra akong nadudurog sa ginagawa ng kapatid ko sa kanya. Nang makaupo na kami sa harap ng hapagkainan, nauna nang magsandok si Eva pagkatapos naming magdasal. Halatang gutom ito sa bilis ng pagsubo niya. Mukhang alak lang yata ang ginawang hapunan ng kapatid ko kagabi. At madaling araw na rin siyang nakauwi. Nagkatinginan naman kami saglit ni nanay bago siya nagsalita. Eva, napagdesisyonan ko magbakasyon muna tayo sa probinsya, doon kay Rosa. Para naman makalayo muna sa ingay dito sa syudad at makalanghap ng sariwang hangin. Total wala ka pa namang pasok ngayon. Ano? Magbakasyon? Nay! Nay, nandito po ang buhay ko at mga kaibigan ko. Kung gusto nyo, kayo na lang po. Huwag nyo na ako idamay. Para din to sa iyo, Eva. Gusto naming maging maayos ang buhay mo. Hindi yung puro ka nalang alak at barkada. Maging maayos? Bakit? Maayos naman ang buhay ko ah. Ginugulo nyo lang. Pwede ba ate? Huwag ka na umepal pa. Huwag ka na magpasipsip pa kay nanay. Masyado kang papapel. Sumusobra ka na. Mia, tama na. Huwag mo na patulan niya kapatid mo. Ikaw ang panganay kaya ikaw ang dapat magpasensya. Sumusobra na po tong si Eva na eh. Pati sa harap ng pagkain, dinadalang ugali niya. Wala talagang pinipiling lugar. Eva, anak, pumayag ka na. Sumama ka na sa amin. Subukan mo lang. Baka magustuhan mo doon. Ayoko, Nay. Kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Period. Sige. Kung hindi ka sasama sa amin, maghanap ka ng matutuluyan mo. Ikakandado ko tong bahay bago kami umalis dito. Ano? Ganyan ba talaga kayo kalupit sa akin, Nay? Hindi ka namin pinagmamalupitan, Eva. Tinatama ka lang namin dahil mahal ka namin. Ay, naku. Bahala nga kayo. Kung ayaw niyo akong patulugin sa bahay na to, fine. May mga kaibigan naman akong tutulong sa akin. Eva, Makaalis na nga. Nakakawalang ganang kumain. Agad na tumayo si Eva mula sa kinauupuan niya. Naglakad siya papasok sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Napabuntong hininga na lamang ako at napailing sa inasal ng kapatid ko. Kita ko naman noon ang pagkadismaya at lungkot sa mukha ni nanay sa kanyang ginawa. Nay, ayos lang po ba kayo? alam ko naman kung bakit siya nagkakaganyan, Mia. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis para pagbayaran ng ginawa kong pag-iwan sa kanya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa kapatid mo. Nay, bakit hindi niyo na lang kasi sabihin sa kanyang totoong nangyari sa inyo sa Japan? Para naman alam niya kung bakit hindi niyo siya kagad nabalikan. Hindi lang siyang nagdusa. Mas nagdusa pa kayo, Nay. Alam natin pareho na hindi niyo po ginustong iwan siya kay tatay. Isang malaking kahihiyan kapag nalaman niya ang totoo, Mia. Ano bang sasabihin ko? Na kaya hindi ko siya binalikan dahil sumama ako sa isang hapon, naging bayaran at nakulong sa Japan, ganun ba? Nay, kung totoong mahal po kayo ni Eva, matatanggap niya yun. Yun na nga ang problema, Mia. Hindi pagmamahal ang nararamdaman ng kapatid mo sa akin kundi galit. At ayokong kapag nalaman niyang totoo, ikahiya niyang naging nanay niya ako. Kasalanan ni Tulat ni tatay. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari si tatay yun, hindi po ikaw, Nay. Wala nang tatay mo, Mia. Kaya wag mong gayahin si Eva na nagtatanim ng galit sa magulang mo. Magkaiba po kami ni Eva, Nay. Dahil ako, alam ko po ang totoo.
Hindi na sumagot si nanay at narinig ko na lang ang pagbuntong hininga niya noon. Itinuon ko na lang din ang atensyon ko sa pagkain para mapakalma ang aking sarili. Pagkatapos namin kumain noon, nagboluntaryo akong maghugas ng pinggan para makapagpahinga na siya. Alam ko kasing pagod siya sa tindahan namin kanina, lalo na't may edad na si nanay. Anak, pagkatapos mo dyan, mag-impake ka na ng gamit mo. Maaga tayong bibiyahe bukas. Sige po, Nay. Pero paano po si Eva? Eva, bakit may dala kang bag? Saan ka pupunta? Sa kaibigan ko. Di ba aalis kayo? Doon muna ako tutuloy kay Trisha. Pero Eva, bakit ba kasi ayaw mong sumama sa amin ni Nanay? Maganda naman dun. Makakapag-relax ka. Sinabi ko ng ayoko, kaya wag niyo na akong pilitin pa. Hindi na nga nagpapigil si Eva na umalis noon at napailing na lang ako. Kita ko ang lungkot sa mga mata ni nanay habang sinusundan niya ng tingin si Eva palayo sa bahay. Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng yun. Hayaan mo na lang ang kapatid mo, Mia. Ay, di ko na alam ang gagawin ko sa batang yan. Hindi niya na talaga nirerespeto ang pagiging ina ko sa kanya. Paano ba naman po kasi, Nay? Sa tuwing kaharap niyo si Eva, tumitiklo po kayo lagi. Kaya namimihasa yan eh. Anak, hindi naman sa ganoon. Alam natin pareho na may kasalanan din ako. Kasalanang hindi niyo naman po ginusto. Agad kong tinalikuran si nanay noon dahil sa inis ko. Sa tuwing wala kasi si Eva, sa kanya nilalabas ang galit niya. At sa tuwing nagagalit si Eva sa harap niya, nanlalambot siya. Siguro nga ganoon ang pakiramdam ng isang ina. Napabuntong hininga na lamang ako at pilit na pinapakalma ang sarili. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain noon tulad ng nakasanayan, nakadungaw na naman si nanay sa bintana habang naghihintay kay Eva. Agad ko naman siyang nilapitan sabay haplos sa kanyang balikat. Huwag niyo na pong hintayin si Eva. Magpahinga na po kayo. Siguro naman nasa bahay na yun ang kaibigan niya. Aalis na tayo bukas, Mia. Maiiwan natin ang kapatid mo. Nagdadalawang isip tuloy akong tumuloy. Siya kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo magbabakasyon doon. Nay, kung ano man po ang desisyon niyo, dun po ako. Ay, salamat, anak. Salamat dahil kahit papaano naramdaman kong naging mabuti akong ina dahil sa iyo. Hindi ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo, anak. Ay, nako, nagdadrama na naman ang nanay ko. Siyempre naman po, Nay. Isa po kayong napakabuting ina. Ipinagmamalaki ko po kayo, Nay. Kahit na alam mong Nay, hindi yun naging kakulangan sa pagiging mabuting ina niyo sa akin. Kaya wag niyo pong isipin ang bagay na yan. Parte na po ng nakaraan yun. Mahigpit akong niyakap ni nanay noon at kung kaya ko lang sanang kumbinsihin si Eva na huwag magtanim ng galit sa kanya, ginawa ko na. Sobrang mahal ko si nanay. Sa kabila ng pinagdaanan naming dalawa, nakaya niyang itaguyod ako mag-isa. Napabitaw naman kami pareho noon sa isa't isa nang marinig ang boses ni Eva sa labas. Buksan niyo to! Sandali lang, nandiyan na. Ate! Ang magaling kong ate. Lasing ka na naman, Eva. Akala ko ba nandun ka sa bahay nila, Trisha? Kailan ka ba talaga magtitino, ha? Trisha? Mga plastic sila! Akala ko totoo silang kaibigan. Pero alam mo bang ginawa nila, ha? Pinagkaisa nila ako! Ang hiniga hanggang sa nakatulog kami sa tabi ng isa't isa. Kinaumagahan, nagising ako at nagulat nang makita siyang nag-iimpake, kaya agad akong tumayo at tinanong siya. Sasama ka na ba sa amin, bunso? Wala naman akong choice eh. Tinalikuran na ako ng kaibigan ko. Kaya mas mabuting
Hindi ko muna makita ang mga pagmumukha nila. Tama yan. Siguradong maaaliw ka dun sa baryo at siguradong matutuwa si nanay nito. Tulad ng inaasahan ko, tuwang-tuwa si nanay nang malamang sasama si Eva sa bakasyon. Masaya na rin akong makita ang saya sa kanyang mukha noon, kahit alam kong iba ang dahilan ni Eva kung bakit siya napilitang sumama. Hapon na nang makarating kami sa baryo. Masukal at lubak-lubak ang dinaanan namin papasok doon. Pero sa awa ng Diyos, ligtas naman kaming nakarating. Pagpasok namin sa bukana, nakita ko ang mga taong seryosong nakatingin sa amin na parabang sinusukat kami. Pero napansin ko ding magkakalagyo ang mga kabahayan. Tansya ko ay 6 na bahay ang pagitan ng bawat bahay at nabibilang lang ito. Rosa! Rosa! Ate Ruth, biglaan naman yata ang pagdating niyo. Ay, pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo, ha? Gusto lang kitang sorpresahin. Ikaw talaga, ate, oo. Hindi ka na talaga nagbago. O siya, tuloy kayo sa loob at nang maipaghanda kayo ng merienda. Salamat, Rosa. Mag-anak, tara na sa loob. Opo, Nay. Eva, halika na. Nakita ko si Eva na palinga-linga sa paligid at parang walang narinig. Kaya agad ko siyang nilapitan at napansin kong may pagtataka sa kanyang mukha. Eva, ayos ka lang ba? Ate, ang pangit naman dito. Tingnan mo. Kaunti lang ang kabahayan. Walang masyadong tao. Ang boring. At saka, ang weirdo naman ng mga tao dito. Tingnan mo, nagbubulong-bulungan sila. At saka ang talim nilang makatingin na parabang kakainin ako ng buhay. Nanibago lang siguro sila sa itsura natin. Siyempre, matagal na rin hindi nakapunta si nanay dito. At unang beses pa lang nating nakapunta dito. Naikwento lang ni Tiang Rosa sa akin ang baryong to. Nung huli niyang punta sa bahay, ang sabi niya, bawal daw lumabas kapag gabi sa baryong to. Ano? Ibig sabihin, hindi ako pwedeng gumala dito tuwing gabi? Wala man lang bang mapapasyalan dito? Wala man lang bar? Sa tingin mo ba may bar sa ganitong kaliblib na lugar, ha? Sigurado ako magtitino ka rito. Ay, ano ba yan? Nakakainis naman. Hindi na pala sana ako sumama rito. Mag-anak, ano bang ginagawa niyo dyan? Pumasok na kayo rito sa loob. Eva, tara na. Ay, oo na. Buti na lang talaga hindi nagmatigas si Eva noon at sumunod naman siya sa akin papasok sa loob. Napatingin naman ako sa buong paligid. Napakalinis ng bahay ni Tiang Rosa kahit hindi yun kalakihan. Umupo kami noon sa upuang gawa sa kawayan at inabutan naman kami ng isang platong saging na umuusok pa sa init. Tamang-tama ang dating niyo. Mainit pang saging na nilaga ko. Magmerienda muna kayo. Ay, salamat, Rosa. Wala ka pa rin ipinagbago. Ikaw pa rin ang pinakapaborito kong kapatid. Nambobola ka pa, ate. Siya nga pala. Ang bilis ng panahon na, no? Hindi ko akalaing dalaga ng mga anak mo. Oo, itong si Mia malapit ang lumagpas sa kalendaryo. Nay! 27 pa lang po ako. Malayo pa po. Ay, dako. Kahit na iha, dapat sa edad mong yan, nag-aasawa ka na. Wala pa po sa isip kong bagay na yan, Chang. Pihikan pala itong anak mo, ate. Ikaw naman, Eva. May nobyo ka na ba? Ang personal naman po ng tanong nyo. Eva. Pasensya na ate. Naboboring lang talaga ako. Talagang mababagot ka rito kung hindi ka sanay. Pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, isasama ko kayo sa bukid para makapamasyal kayo rito sa baryo. Bukid? Oo, iha. Sa ngayon, magmerienda muna kayo. Ubusin nyo yan. Aayusin ko lang ang magiging kwarto nyo. O siya, sige na, maiwan ko muna kayo dito, ate, ha? Tutulungan na kita, Rosa, para naman makapagkwentuhan tayo. O siya, sige, ate. Tara, sumunod ka sa akin.
Naiwan kami ni Eva sa upuan noon kaya naisipan kong yayain muna siya sa labas ng kubo para magpahangin. Medyo nakaramdam din kasi ako ng pagod sa mahaba naming biyahe. Iniwan namin ang aming mga bag at naglakad palabas. Ilang sandali pa, napukaw ang atensyon ko nang makita ko ang isang napakagwapong lalaki na parang may lahing Espanyol, matipuno at matangkad. Papalapit siya sa amin na may matamis na ngiti. Nakita ko naman ang kilig sa itsura ni Eva noon nang napatingin ako sa kanya. Oh my God! Sobrang gwapo niya, ate. Gwapo? Yan bang gwapo sa iyo? Ordinaryo lang naman ang itsura niya na. Basta. Ang pogi niya, ate. Palapit na siya dito. Ano, okay bang eyes ko, ha? Eva, ano ka ba? Di ba niloko ka nga ng boyfriend mo? Hindi ka pa ba nadadala sa lalaki, ha? Ate naman eh. Di ba ito naman ang gusto nyo? Na sumama ako rito. Pati ba naman dito kukontrahin mo ako? Ayoko lang masaktan ka ulit. Magandang hapon sa inyo mga binibini. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pangangahas kung kayo man ay aking naabala. Nais ko lamang ipabatid ang aking pagkakakilanlan at magandog ng taimtim na pakikipagkaibigan sa inyo. Ha? Ano daw, ate? Hindi ka naman nakaabala sa amin, pero ganyan ka ba talaga magsalita? Huwag mo sanang mamasamain, ha? May mali ba sa aking sinasabi, binibini? Ganyan yata magsalita ang lahat ng tao dito sa baryo. Ang weirdo. Pero okay lang yan kung ganyan naman kagwapo. Ang pangalan ko ay Darius. Kayo, maaari ko bang malaman ang mga pangalan ninyo? Ako si Eva. Ikaw naman, binibini. Ano ang iyong pangalan? Mia. Mia ang pangalan ko. Napakaganda naman ang inyong mga pangalan. Ikinagagala kong makilala kayo. Ako rin, Darius. Masaya ako nakita kita ngayon. At least nawala ang pagkabagot ko dito. Eva, bumalik na tayo sa loob. Baka hanapin tayo ni nanay. Dito muna ako, ate. Nandito naman si Darius eh. Ang bastos naman kung iiwan natin siya rito ng basta-basta. Mia! Eva, halikay dito sa loob. Eva, halika na. Tinatawag na tayo ni nanay. Pasensya ka na, Darius, ha? Walang anuman. Naparaan lamang ako sa dakong ito upang makipagkilala. Marahil sa kinabukasan na lamang muli mga binibini. Ipinahihintulot niyo ba? Oo naman, pwedeng-pwede. Napakunot ang noo ko sa ikinikilos ng kapatid ko. Sa itsura pa lang ng lalaking yun, parang mahirap na siyang pagkatiwalaan. Ang mga tingin niya sa akin at kay Eva ay yung tipong hindi mo kayang makipagtitigan kaya bahagya akong yumuko nun. Para siyang karakter na lumabas mula sa isang lumang libro o parang sinaunang taong nabuhay muli kung magsalita dahil malalim ang bawat salitang binibitiwan niya. Di ko alam, Sir Jupiter, pero may kakaiba sa lalaking yun. Napaka-misteryoso at yun ang unang beses na makakakilala ako ng taong ganoon magsalita. Kaya kahit nakapasok na kami sa loob, hindi pa rin siya naalis agad sa isip ko. Mia, ayos ka lang ba anak? Mukhang malalim yata ang iniisip mo. Huwag mong sabihin gusto mo rin siya, ate. Gusto? Sino? May hindi ka pa sinasabi sa akin, anak. Eva, hindi ko gustong lalaking yun. At mas lalong wala akong tiwala sa kanya. Hindi mo ba napapansin na may kakaiba sa kanya? Sa paraan ng pananalita niya, ang weirdo niya. Ilong lalaki bang tinutukoy niyo, iha? Si Darius po. Lumapit po kasi sa amin kanina at nagpakilala. Ang weird po ng pananalita niya. Para bang sinaunang tao kung magsasalita. Sobrang lalim. Iwasan niyo ang lalaking yan, iha. Walang kahit isa rito sa baryo nagtitiwala dyan. Po? Bakit naman po? Dayo lang kasi yan dito. Ang sabi, may amnesia daw.
Pero simula nang dumating yan dito, sunod-sunod na ang pagkawala ng mga dalaga dito sa baryo. Wala naman kaming ebidensya. Pero maikutom talaga ako na may kinalaman ng lalaking yan sa nangyari. Kaya mag-iingat kayo. Naiintindihan niyo ba ako? Opo, Chang. Kahit naman po ako, wala talaga akong tiwala sa lalaking yun. Pero wala tayong karapatang humusga sa kanya, ate. Tulad ng sinabi niyo, wala kayong ebidensya. So bakit na siya pagbibintangan? Sa bagay na hindi niyo naman sigurado kung siya talagang may gawa, di ba? Eva! Aba, pagsabihin mo itong anak mo, Ate Ruth, hindi ko gustong pananalita niya. Baka hindi ko yan matensya. Ang akin lang naman, pinag-iingat ko sila dahil ayokong matulad sila sa ibang mga dalaga. Lalo na't nandito kayo sa pamamahay ko. Pasensya na, Rosa. May pagkapilya talaga tong anak kong si Eva, pero hayaan mo, pagsasabihan ko siya. Ewan ko sa inyo. Basta para sa akin, wala akong nakikitang mali kay Darius. Bukod sa pagiging weirdo niya magsalita. At saka, sobrang gwapo naman niya para maging kriminal. Napailing naman ako sa sinabi ni Eva at hindi ko akalaing ganoon pala karupok ang kapatid ko pagdating sa lalaki. Para bang uhaw na uhaw siya sa pagmamahal at doon ko napagtanto na sa 3 taon naming pagsasama, hindi ko pa pala siya lubusang kilala. At mas lalo kong naisip na kailangan ko siyang protektahan at bantayan. Mabuti pa ihatid ko na kayo sa inyong kwarto para makapagpahinga. Ate Ruth, ikaw na lang magsabi sa kanila ng patakaran dito sa baryo, ha? At baka atakin lang ako sa puso dahil sa kapilyahan nitong si Eva. Oo, Rosa. Ako nang bahala. Pasensya ka na talaga, ha? Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang, ate. Naiintindihan ko naman. Sige na. Tara na para makapagluto na rin ako ng hapunan. Tutulungan na kita, Rosa. O siya, sige. Ihatid muna natin sila sa kwarto ninyo. O, sige, sige. Mga anak, halina kayo. Opo, Nay. Eva, halika na. Nakasunod lang kami noon patungo sa kwarto. Pagkabukas ng pinto, agad kaming pumasok tsaka nilatag isa-isa ang mga dala naming bag. Para bang uhaw na uhaw siya sa pagmamahal at doon ko napagtanto na sa 3 taon naming pagsasama, hindi ko pa pala siya lubusang kilala. At mas lalo kong naisip na kailangan ko siyang protektahan at bantayan. Mabuti pa ihatid ko na kayo sa inyong kwarto para makapagpahinga. Ate Ruth, ikaw na lang magsabi sa kanila ng patakaran dito sa baryo, ha? At baka atakin lang ako sa puso dahil sa kapilyahan nitong si Eva. Oo, Rosa. Ako nang bahala. Pasensya ka na talaga, ha? Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang, ate. Naiintindihan ko naman. Sige na. Tara na para makapagluto na rin ako ng hapunan. Tutulungan na kita, O Rosa. siya, sige. Ihatid muna natin sila sa kwarto ninyo. O, sige, sige. Mga anak, halina kayo. Opo, Nay. Eva, halika na. Nakasunod lang kami noon patungo sa kwarto. Pagkabukas ng pinto, agad kaming pumasok tsaka nilatag isa-isa ang mga dala naming bag. Nilibot ko naman ng tingin ang buong paligid. Napakalinis ng kwarto. Halatang maselan si Chang Rosa pagdating sa kalinisan. Kahit may kalumaan na ang mga gamit, wala kang makikitang alikabok at sapot ng gagamba sa pader. Ganoon kalinis ang kubo at makintab pa ang sahig na tabla na parabang nilalampaso araw-araw. May bintana itong gawa sa sawali ang pinto. Eva, anak. Pwede bang wag mo namang dali na ugali mo dito? Nakakaya kay Rosa. Nakikituloy na nga lang tayo dito tapos ganyan pang inaasal mo. Pasensya na po. Gusto ko lang din pong sabihin ang opinion ko. Mali naman talaga namang bintang tayo ng ibang tao. Oo, alam ko. Pero pinoprotektahan lang kayo ni Rosa kaya sana makinig kayo sa kanya. Oo, nanay. Pati ba naman dito sinasermonan niyo ko? Pasensya na. Itinutuwid ko lang ang pagkakamali mo. Oo na po, nay. Sige na po. Magpapahinga na po ako. Basta habang nandito tayo, susundin nyo ang patakaran ng baryo. Bawal gabihin sa labas kaya dapat bago lumubog ang araw,
nandito na kayo sa bahay. Opo, Nay. Eva, Opo, Nay. Pwede na ba akong matulog? sige. Gigisingin ko na lang kayo kapag kakain na. Maiiwan ko muna kayo dito ha. Tutulungan ko si Rosa doon sa kusina. Humiga na rin ako sa tabi ni Eva noon pero nagising agad ako nang makaramdam ako ng kakaibang init sa katawan ko. Kaya aligaga ako at agad na bumangon. Sakto namang pumasok sa loob si nanay para yayain kaming kumain. Agad ko namang ginising si Eva at nakita ko pa ang pagkainis sa mukha nito kaya hindi ko na lang ito pinilit pa at lumabas na lang mag-isa. Oh, bakit hindi mo kasama si Eva? Tulog mantika po, Nay. Hindi ko na lang po ginising. Halatang napagod po sa biyahe. Sige. Ipagtitira ko na lang siya ng pagkain para mamaya. Sige po, Inay. O siya, halika na. Kumain na tayo. Kumain ka ng marami, iha. Alam kong paborito mo yung tortang talong. Salamat po, Chang. Mabuti ka pa, mabait. Magkaiba talaga kayo ng bunso mong kapatid. Mabait naman si Eva, Rosa. Kaso malaki ang galit niya sa akin kaya naging ganyan ang ugali niya. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit mo siya iniwan? Niligtas mo lang naman ang sarili mo sa demonyo niyang tatay. Siguro balang araw, maiintindihan niya kung bakit ko yung nagawa sa kanya, Rosa. Sa ngayon hinahabaan ko talagang pasensya ko. Hindi ko susukuan ang anak ko, Rosa. Naniniwala naman ako magkakaayos din kayo, ate. Pero siguro kailangan mo ring disiplinahin si Eva. Hindi kasi pwedeng itolerate mo siya dahil lang iniisip mong may kasalanan ka sa kanya. Napabuntong hininga na lang si nanay sa sinabi ni Chang Rosa. Sa isip ko naman noon, gagawin ko ang lahat ng paraan na alam ko para mapatinulang ang kapatid ko. Alam kong hindi namin siya pwedeng sukuan. Pagkatapos namin kumain noon, nagpaalam na kami sa isa't isa para makapagpahinga. Pagpasok ko nun sa kwarto, naramdaman ko na naman ang kakaibang init sa katawan ko. Ramdam ko ang tumutulong pawis kaya aligaga talaga ako. At napansin naman yun ni nanay. Mia! Anak, bakit aligaga ka yata dyan? Nay, sobrang init po kasi. Hindi ko maintindihan. Tingnan niyo po, oh. Pawis na po ako. Mabuti pa, magpalit ka na ng damit. Sandong isuot mo. Maghihilamos po sana ako eh. Saan po kayang banyo dito? Ay, nasa tabi lang ng kusina. Gusto mo bang samahan kita? Ay naku, wag na po. Kaya ko na po, Nay. Magpahinga na lang po kayo dyan. O, sige na. Magpapalit din ako ng damit. At heto ang tuwalya. Sige po, Nay. Salamat po. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa banyo dala ang tuwalyang ibinigay sa akin ni nanay. Bawat hakbang ko ay rinig na rinig dahil lumang tabla ang sahig ng kubong yun. Pagdating ko sa kusina, nakita ko agad ang pinto ng banyo sa gilid. Pagpasok ko, nakaramdam ako ng takot na hindi ko maintindihan nang makitang may mga siwang ang gitna ng kawayang pader sa loob. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Niisip ko na lang noon kung bakit ako matatakot kung nasa loob naman ako, di ba? Pero habang binubuhusan ko ng tubig ang katawan ko noon, nakaramdam ako na parang may nakatingin sa akin kaya napatingala ako sa itaas at nakita ko ang maliit na butas sa gilid na nalalagyan lang ng screen na panangga sa insekto. Wala naman akong nakita noon hanggang sa matapos na ako at suot ko na ang tuwalya nang bigla akong makarinig ng pag-angil sa itaas ng banyo. At doon ko nakitang nilalang na maitim ang muka, mapupula ang mga mata, may matutulis na pangil at sungay kaya napasigaw ako noon sa takot. Halimaw! Halimaw! Nay! Tiyang Rosa! May halimaw po sa itaas! Oh, Diyos ko! Mia! Anong halimaw? Anong nangyayari sa'yo? Anak, ayos ka lang ba?
Bakit takot ka? May halimaw po ako nakita sa itas ng bahay niyo. Nakakatakot ang itsura, Chang. Ay, Diyos ko. Teka, titingnan ko. Wala naman akong nakita, Mia. Imposible po, Chang. Nakita po ng dalawang mata ko. Mapupula ang mga mata niya. Matutulis ang pangil. May dalawang sugi na parang demonyo. Nakakatakot po. Ay, siguro nga tama ang sinasabi ng anak ng kapitbahay namin sa Aurora. Parehas na parehas ang nakita ninyo. Kaya ibig sabihin, hindi lang siya gumagawa ng kwento. Kaya po ba bawal gabihin dito sa bahay niyo, Chang? Ay, ang totoo niyan, hindi yan ang rason kung bakit nagkaroon kami ng patakarang bawal gabihin. Ginawa ang patakarang yan simula nang may mga kultong napadpad dito sa baryo namin noon. 1 dekada nang nakalipas. Sa katunayan, ikaw at ang anak ni Aurora lang ang nakakita sa sinasabi mong halimaw. Ang ibig sabihin lang nito, may bago na namang banta sa baryong ito. Ay, Diyos ko. Nakakatakot naman po pala dito. Rosa, delikado na pala dito. Gusto mo bang sumama na lang sa amin pauwi? Ate, sanay na ako dito at dito na ang buhay ko. Tsaka sa awa naman ng Diyos, ligtas naman ako dito. Basta wag lang tayong magbubukas ng bintana at pinto. Matibay naman itong pinto ng kubo para hindi mapasok ng halimaw na yon. First time ko pong makakita ng ganun, Chang. Huwag ka nang matakot, Mia. Kumalma ka. Teka, kukuhanan kita ng tubig. Anak, wala kang dapat ipag-alala. Ligtas tayo dito sa loob. Tsaka wala na naman ang sinasabi mong halimaw. Baka napadpad lang yung dito. Bakit gising pa kayo? Ano nangyayari dito? O wala anak. Nagugutom ka na ba? Opo. Bigla pong kumalamang sikmura ko. May makakain pa po ba dyan? Ay, oo naman. Tinakpan ko sa mesa ang pagkain mo, anak. Kumain ka na. Napakunot noo ako sa sinabi ni nanay noon. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako pinigilan na sabihin ang nakita ko. Pero bago pa ako nakapagtanong sa kanya, bumalik si Chang Rosa na may dalang isang basong tubig at iniabot yun sa akin. Eto ang tubig, iha. Salamat po, Chang. Ipapaalala ko lang sa inyo na huwag kayong magbubukas ng bintana sa kwarto nyo. Maging maingat na lang tayo, Ate Ruth. Oo, Rosa. Pero Nay, bakit hindi niyo po sinabi kay Evang nakita ko? Anak, alam mo naman ang kapatid mo. Kapag nalaman niya ito, baka matakot pa siya't umuwi. Alam mo naman ang pag-iisip niyan, hindi ba? Para sana maging aware siya na hindi siya dapat gumagala sa baryong to basta-basta. Baka mamaya, dali na naman niya ang ugaling lakwatsyere niya dito sa baryo at mamroblema pa tayo. Alam naman niya ang patakaran dito sa baryo, anak. Tsaka wala naman siyang pwedeng puntahan dito o mga kaibigan. Walang mga bar dito. Kaya nga dito ko siya dinala para maglagay sa bahay at magtinho. Ewan ko ba, Sir Jupiter, pero hindi ako naging kumbinsido sa sinabi ni nanay, lalo na't alam kong palaging nakakagawa ng paraan ang kapatid ko para makaalis sa bahay. Pero sa kabilang banda, naniniwala naman ako sa sinabi niya na wala namang mapupuntahan ng kapatid ko sa baryong to, lalo na't mga dayo lang din kami dito. Pagkatapos ng aming pag-uusap noon, natapos na rin si Evang kumain at sabay-sabay kaming pumasok sa loob ng kwarto. Nauna na akong humiga at nagsimula na naman ang init na nararamdaman ko. Pero wala akong magawa nun kundi tiisin yun at ipagdasal ko na lang na makatulog ako. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog ako. Nagising lang ako nang marinig ko ang boses ni Nanay at Eva. Eva, hindi mo pa kilala ang lalaking yan.
Ayoko lang na mapahamak ka, anak. Mapahamak? Eh di ba napahamak na ako dahil sa kapabayaan nyo? Wala na pong mawawala sa akin ay. Matagal na akong binaboy ng sariling tiyuhin ko. Binaboy? Ano bang pinagsasabi mo, Eva? Kung inaakala niyong galit lang ako dahil sa pag-iwan niyo sa akin, nagkakamali kayo. Alam niyo ba kung bakit galit na galit ako sa inyo? Gusto niyo bang malaman ng totoo? Oo, Nay! Binaboy ako ni Chong Gusting. Paulit-ulit. Hindi lang isang beses, kundi gabi-gabi sa loob ng 4 na taon. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Eva. Hindi ko alam kung paano magre-react noon at sumikip talaga ang dibdib ko. Hindi ko akalaing hindi lang pala pagmahuli na dahil bigla siyang tumakbo palabas. Nagkatinginan naman kami ni nanay at halatang nanlumo rin siya sa narinig. Nay, bakit hindi mo lang natin nalaman agad yun? Ang buong akala natin, si Chang Berdin lang ang may atraso kay Eva. Pero pati palang asawa niya, demonyo. Napakawalang hiya nila. Bakit hindi ko malang agad nalaman ang totoo? Kaya pala gano'n na lang ang galit ni Emma sa akin. Nagigipihan na rin pala ang buhay niya sa mag-asawa. Nay, tahan na po. Wala naman pong may gusto sa nangyari. Ate Ruth, teka, umiiyak ka ba, ate? Hindi. Bakit, Rosa? Si Eva. Nakita kong sumama kay Darius. Pinapauwi ko pero ayaw makinig sa akin. Puntahan mo nga ang kapatid mo, Mia. Baka kung anong gawin ng lalaking yun sa kanya. Ano? Nasaan ho sila, Chang? Nandun sa tapat ng bahay ni Darius. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon at agad akong lumabas ng bahay para puntahan si Eva. Hindi naman nagkamali si Chang Rosa dahil ako mismo ang nakakita kay Eva na masayang nakikipag-usap kay Darius. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili dahil ayoko namang magmukhang bastos sa harap nila. Eva! Ate, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit kasama mong lalaking yan? Ano naman kung kasama ko siya? Binibining Mia. Ako'y taus-pusong humingi ng paumanhin. Kami nagbibiroan lamang ng iyong kapatid at walang bahid ng kapilyuhan ang aming pagkakatuwaan. Huwag kang mabahala, sapagkat ang tangi kong layon ay makipagkaibigan at higit pang makilala ang iyong kapatid ng may dangal at mabuting hangarin. Pasensya ka na, Darius, ha? Pinapauwi na kasi siya ni nanay. Kakain na kasi kami. Kaya pwede ba sa susunod na lang kayo mag-usap ni Eva? Walang problema, binibining Mia. Eva, sige na. Sumama ka na sa iyong kapatid. Sige, Darius. Babalik na lang ako rito mamaya. Walang problema, binibini. Bukas ang aking tahanan para sa'yo. Ang weirdo talaga ng lalaking to. Ano yun, binibini? Wala. Iuwi ko ng kapatid ko. Tara na, Eva. Kita sa mukha ni Eva ang pagkainis habang ako naman ay pilit na pinapakalma ang sarili ko. Ayoko rin kasing makapagsalita ng masakit kay Eva lalo na't nalaman ko ang totoong nangyari sa kanya. Inisip ko na mas lalo ko pang hahabaan ang pasensya ko dahil baka mas lumayo ang loob niya kung makikipagtalo pa ako sa kanya. Pagkarating namin sa bahay, tamang-tama namang naglalapag ng pagkain sa mesa si Chang Rosa, kaya hindi niya masasabing nagsisinungaling lang ako para mapauwi siya. Buti naman at nandito na kayo. Halina kaya't kumain na. Kayo na lang po. Wala akong gana. Eva, sumabay ka na sa amin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, ate? Ang sabi ko, wala akong gana. Eva! Hayaan niyo na po, Nay. Ako na pong kakausap sa kanya mamaya. Sige na po. Kumain na po muna tayo.
Pinili kong hayaan muna si Eva na mag-isa sa kwarto noon para makapag-isip-isip siya. Pati na rin ako. At totoo lang, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kapatid ko noon. Namuo ang katahimikan sa pagitan naming tatlo habang kumakain bago nagsalita ulit si nanay. Kailangan nating habaan pang pasensya natin sa kapatid mo, Mia. Hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Malalim ang sugat ni Eva, Ate Ruth. Pero alam ko, darating ang araw na maghihilom din ito. Pero sa ngayon, kailangan yung bantayan ng maigi at gabayan si Eva. Lalo na't lumalapit na siya sa lalaking yun. Kaya nga napag-isip-isip ko na umuwi na lang para makaiwas siya sa lalaking yun. At gusto ko rin pagbayarin ng demonyo si Gusting sa ginawa niyang pambababoy sa anak ko. Magsasampa ka ng kaso, ate? Oo, Rosa. Gusto ko mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Eva. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa anak ko. Naiintindihan kita, ate, kahit hindi man ako naging ina. Kailan niyo ba balak umuwi? Bukas din, Rosa. Hindi na ako makapaghintay pa. Sumangayon naman ako noon sa sinabi ni nanay lalo na't kakaibang pakiramdam ko sa lalaking yon. May kutob kasi akong may iba pa siyang motibo kay Eva, kaya dapat lang na umuwi na lang kami kaysa manatili pa dito. Nang matapos kaming kumain noon, nagpasya akong kausapin si Eva at nagdesisyon akong sabihin ang totoo sa kanya. Panahon na rin siguro na malaman niya ang totoong nangyari kay nanay kaya hindi namin siya agad nabalikan. Eva, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol sana naman ba, ate? Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa mo kanina? Eva, alam kong galit ka sa amin ni nanay. Pero gusto ko lang malaman mo na sobrang mahal ka namin. Wala kang ibang ginusto kundi maging maayos ka. Maging maayos? Paano? Sa tingin niyo ba pagkatapos ng nangyari, magiging maayos pa ako? Ang dumi-dumi ko ng babae at wala nang maayos pa sa akin. Eva, wag mong sabihin yan. Ano ba gusto niyo sabihin ko? Na kaya nasira ang buhay ko dahil sa pag-iwan ng magaling kong ina. Ganun ba? Eva, kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ni nanay, at kung alam mo lang sana kung anong pinagdaanan niya, kung anong tunay na dahilan, kung bakit hindi ka niya agad nabalikan. Tunay na dahilan? Ano, ate? Nawala siyang pera kaya hindi niya ako binalikan? Dahil hindi niya ako kayang buhayin? Ganun ba? Hindi yan totoo. Eh ano? Ano ang totoo? Para naman maintindihan ko. Gusto mo talagang malaman ang totoo, Eva? Oo. Kaya sige nga. Sabihin mo sa akin ngayon kung bakit hindi niya ako agad binalikan. Naloko siya ng recruiter na nag-alok sa kanya ng trabaho sa Japan. At pagdating doon, naging bayaran siya. At muntik na siyang mamatay sa kamay ng mga walang awang Hapon. Hindi pa sila nakontento. Pinagbintangan nila si nanay na magnanakaw. Kaya nakulong siya sa loob ng 10 taon sa Japan, Eva. Yun ang totoo. Habang ako, napunta sa pangangalaga ng babaeng kasama niya sa bar. Hanggang sa makalaya siya, Eva. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Totoo ang sinasabi ko. Hindi. Hindi. Humagulgol sa pagiyak si Eva noon pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung galit ba siya o naintindihan na ba niya kung bakit hindi siya nagawang balikan ni nanay. Agad akong lumapit noon para haplusin ang likuran niya at pakalmahin siya. Sana. Ayoko nakikita kang umiiyak. Bakit nilihim niyo sa akin to, ate? Dahil ayaw ni nanay na husgan mo siya at ikahiya mo siya. Ganyan na ba ako kasama sa kanya, ate? Hindi ka masamang anak, Eva. Alam ko, kahit may galit ka kay nanay, mahal mo pa rin siya. Hindi ko alam nagdusa rin pala si nanay, ate. Kaya pala hindi niya ako nagawang balikan.
Sobra akong nagalit sa kanya dahil akala ko hindi siya gumawa ng paraan. Sobrang hirap din ang pinagdaanan ko. Nagiging piano rin ang buhay ko sa kamay ni Chong Gusting. Iniisip ko noon, naku, hindi lang ako iniwan ni nanay. Hindi ko sana mararanasan yon. Sobrang sakit, ate. Sobrang sakit. Eva, bunso, ang sabi ni nanay kanina, uuwi na raw tayo. Pagbabayarin niya raw ang demonyong yun. Mabibigyan na ng hustisya ang nangyari sa iyo. Hiyang-hiya ako kay nanay, ate. Sana mapatawad niya ako. Ikaw lang naman ang hinihintay ni nanay eh. Alam mo kung gaano kanya kamahal. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si nanay. Patawarin mo rin ako, ate. Sorry sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Eva, wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Bilang ate mo, naiintindihan kong nararamdaman mo. Kaya tahan na, okay? Huwag ka nang umiyak, bunso. Teka, kukuha lang ako ng tubig. Dito ka lang, babalik ako. Tanging pagyango lang ang naging tugon ni Eva sa akin tsaka ako lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Nadatnan ko naman si Chang Rosa at nanay na nag-uusap at napatingin sila sa akin. Nakangiti akong lumapit kay nanay para yayain siyang pumasok sa kwarto at kausapin si Eva. Nay, gusto po kayong makausap ni Eva. Gusto niya pong humingi ng tawad sa inyo. Talaga, anak? Ibig sabihin, hindi na siya galit sa akin? Opo, Nay. Kaso nahihiya po siya sa inyo eh. Teka, ano bang sinabi mo sa kanya at nagbagong isip ng kapatid mo? Sinabi ko po ang totoo. Sinabi ko po sa kanya ang nangyari sa inyo sa Japan. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Nay, wala na po kayong dapat ikatakot. Tanggap po lahat ni Eva at sa katunayan, mas naintindihan pa niya kung bakit hindi niyo siya agad nabalikan nun. Pero, Sige, Nanay. Naging tugon ni Eva sa akin tsaka ako lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Nadatnan ko naman si Chang Rosa at nanay na nag-uusap at napatingin sila sa akin. Nakangiti akong lumapit kay nanay para yayain siyang pumasok sa kwarto at kausapin si Eva. Nay, gusto po kayong makausap ni Eva. Gusto niya pong humingi ng tawad sa inyo. talaga, anak? Ibig sabihin, hindi na siya galit sa akin? Opo, Nay. Kaso nahihiya po siya sa inyo eh. Teka, ano bang sinabi mo sa kanya at nagbagong isip ng kapatid mo? Sinabi ko po ang totoo. Sinabi ko po sa kanya ang nangyari sa inyo sa Japan. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Nay, wala na po kayong dapat ikatakot. Tanggap po lahat ni Eva at sa katunayan, mas naintindihan pa niya kung bakit hindi niyo siya agad nabalikan nun. Pero, Sige, Nanay. Puntahan niyo po siya sa kwarto. Mauna na po ako sa inyo. Kukuha lang po ako ng tubig. sige, Mia. Walang mapaglagyan ang tuwa ko noon, Sir Jupiter. Habang iniisip kong magkakaayos na rin sa wakas sina nanay at Eva. Pero yun ang akala ko. Dahil nang papasok na ako sa kwarto noon, biglang bumukas ang pinto at lumabas si nanay. Wala naman dito ang kapatid mo, Mia. Ano ho? Kanina lang iniwan ko pa siya dito sa kwarto. Nagpaalam pa nga ako na kukuha ng tubig kasi umiiyak po siya. Pero wala siya, Mia. Ibig sabihin, nagdadrama lang si Eva kanina? Pero imposible naman yun. Kitang-kita ko kung paano siya nasaktan at umiyak. Baka bumalik siya sa bahay ni Darius. Biglang kumulo ang dugo ko sa narinig ko mula kay Chang Rosa. Hindi ko akalaing magsisinungaling ang kapatid ko. Parang ang hirap paniwalaan na nagdadrama lang siya, Sir Jupiter.
Kumaripas ako ng takbo pabalik sa bahay ni Darius. Sa mga oras na yon, nadala na ako ng emosyon kaya pagkarating ko sa pintuan, kumatok ako ng malakas. Ilang beses din yon bago binuksan ni Darius ang pinto. Binibining Mia, ano't naparito ka sa aking abang tahanan? Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo ang kapatid ko! Kapatid, wika mo? Hindi ba't siya iyong isinama pa uwi sa inyong tahanan? Umalis siya. Wala siya doon at sigurado akong bumalik siya dito dahil yun ang sabi niya kanina. Kaya pakiusap, ilabas mo ang kapatid ko! Patawarin mo ako, Binibining Mia. Datapat isang mabigat na paratang ang iyong ibinabato sa akin. Wala akong nalalaman ng guilt sa kinaroroonan ng iyong kapatid. Ni hindi siya sumilong sa aking pamamahay. At kung ipagpipilitan mo ang iyong hinala, mapipilitan akong ipatawag ang kapitan upang pairalin ang nararapat na katarungan. Ano? Ikaw pa talagang may lakas loob magpatawag ng kapitan? Talastas mo na mataas ang aking paggalang sa mga kababaihan, Binibining Mia. Kaya't wag mo sanang subukin ang hangganan ng aking pagtitimpi. Agad akong napayuko nang magtama ang aming mga paningin. Hindi ko kinayang makipagtitigan sa kanya at bigla na lamang uminit ang pakiramdam ko. Narinig ko naman noon ang boses ni nanay mula sa likuran. Anak, mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Baka wala talaga si Eva dyan. Pero Nay, nasaan ho siya? Hindi ko rin alam. Mabuti pa'y libutin na lang natin ang buong baryo at magtanong-tanong. O baka naman nagpahangin lamang yun sa bukid. Pero Nay, hindi niya kabisado ang mga daan dito. Kaya nga hahanapin natin siya, Mia. Baka naligaw na yon. Tutulong ako sa paghahanap kung pahihintulutan ninyo. Salamat, iho. Ituturo ko sa inyo ang daan papunta sa bukid kung nais ninyo. Sa ilang oras ng aming paghahanap, hindi pa rin namin nakita si Eva. Kahit anino man lang niya. Pero habang naglalakad kami, may napansin ako. Parang naliligaw kami dahil pabalik-balik lang ang daan na dinadaanan namin. Doon ako nagsimulang makaramdam ng kaba, lalo na't wala akong tiwala kay Darius. Parang paulit-ulit lang ang daan na dinadaanan natin ah. Oo nga, anak. Yan din ang napansin ko. Darius, iho, hindi ba't alam mo ang pasikot-sikot na daan dito? Magpatuloy lamang tayo sa paglalakad at huwag kayong mabahala. Batid ko ang mga landas sa dakong ito. Wala naman yata dito si Eva. Bumalik na lang tayo sa baryo. Baka nakauwi na siya. Hindi na kayo makakabalik pa. Nanlaki ang mga mata ko noon sa narinig mula kay Darius at napaatras ako sabay hawak sa braso ni nanay. Halatang nagulat din si nanay at kinabahan. Nagulantang naman kami nang biglang naging pula ang kanyang mga mata at tinubuan siya ng matutulis na pangil at sungay. Napahawak si nanay sa dibdib at halos mawalan ako ng hininga noon sa takot at kaba. Sus Mariusep! Ikaw? Ikaw ang halimaw na nakita ko kagabi? Lumayo ka sa amin. Sinasabi ko na nga ba? May kakaiba sa'yo! Halimaw ka! Halimaw! Diyos ko! Anong klaseng? Nay! Nay, ang puso niyo! Makakukumpleto na din ang aking mga alay ngayong gabi. Alay? Tama. Kayong tatlo, ang nanay mo at ang kapatid mo, kayo ang aking gagawing alay upang maging binata habang buhay! Tama nga ang hinala ko na ikaw ang kumuha sa kapatid ko. Walang hiya ka? Wala kang puso! Nasaan si Eva? Nasaan ang kapatid ko? Huwag kang mag-aalala dahil magsasama din kayo. At tama, wala akong puso dahil lahat kayo ay papatayin ko! Hindi kita hahayaang sakta ng nanay at kapatid ko. Nasaan si Eva? Ilabas mo siya! Papatayin kita! Iho, maawa ka! Wala kaming kasalanan sa'yo!
Alam ko may kabutihan pang natitira sa puso mo. Iho, huwag mong gawin ito. Sa isang igla parang hangin na dumaan sa harap ko si Darius. Ramdam ko ang bigat ng kanyang katawan na bumangga sa amin. Narinig ko ang sigaw ni nanay noon nang may malamig na kamay na pumisil sa leeg ko. Mahigpit, napakahigpit. Sinubukan ko pang kumawala pero hindi ko magawa. Bitawan mo ako! Hindi ako Iho! Iho, tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Gusto ko mang lumaban noon pero wala akong magawa dahil nang hihina na ako. Parang bakal ang mga kamay niya na nakahawak sa leeg ko pati sa leeg ni nanay. Nanlalabo ang paningin ko, humahalo ang demonyong tawa niya sa tibok ng aking puso. Parang umiikot ang mundo. Huling nakita ko ang mukha ni nanay na takot at hindi ko alam pa ang kasunod na nangyari. Nagising ako sa lamig at bago ko pa maintindihan kung nasaan ako, naamoy ko agad ang basang lupa at narinig ang tuloy-tuloy na huni ng mga kuliglig sa paligid. Mabigat ang ulo ko at parang may kumakabog sa sentido ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata at puro anino ng matataas na puno ang nakikita ko. Tinatamaan ng liwanag ng buwan mula sa madilim na langit. Sinubukan kong alalahanin ang nangyari at iginalaw ko ang mga kamay ko. Doon ko napagtantong nakatali pala ako. Doon ko rin nalamang nasa tabi ko si nanay at si Eva na nakatali din. Nanay, gising ka pa. Ayos lang po ba kayo? Iya, si Eva. Ate! Hayop talagang lalaking yan. Pakawalan mo kami dito! Halimaw! Hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Sumilip na ako sa bintana at nakita ko siya tapos wala na akong maalala. Napako ang tingin ko kay Darius. Isang bilog ng kandila ang nakapalibot sa isang patag na bato sa gitna ng lote. Nakatayo siya sa gitna ng bilog, hawak ang isang lumang aklat na parang gawa sa balat. Ang hangin na umiikot sa paligid niya paikot-ikot na parang may sariling isip. Ang mga dahon sa lupa nagsisimulang umangat, sumasabay sa kakaibang ritmo ng mga salitang binibigkas niya. Mga salitang hindi ko maintindihan. Nakita ko naman ang unti-unting nagbabago ang mukha niya. Ang makinis at batang balat niya ay nagsimulang kumulubot. Ang mga mata niya ay lumubog at nagdilim at ang buhok niyang itim ay dahan-dahang naging puti. Oh, Diyos ko. Isa siyang matanda. Matanda? Oh my God, ate, ang pangit niya! Malapit na. Malapit na. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo kami dito. Manloloko? Isa ka palang matanda. Aswang! Tumahimik ka. Isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa bibig niya habang itinaas niya ang mga kamay sa langit. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang mga kandila ay hindi namatay. Sa halip ang mga apoy nito ay naging kulay asul. Ramdam ko ang pagginig ng lupa sa ilalim namin. Itigil mo to! Tama na! Hindi ba ninyo nakikita? Ito ang kaparusahan. Bawat taon na aking inagaw. Bawat buhay na iniaalay. Muli nang dumarating sa akin ang kabataan. Ngunit kinakailangan ko ang tatlo. Ganap na dugo. Ganap na salinlahi. Hindi ka magtatagumpay! Halimaw! Dugo ng ina! Dugo ng panganay! Dugo ng bunso! Sa ilalim ng buwan, ibalik mo sa akin ang mga taon! Umangat ang lumang aklat mula sa mga kamay niya na parang may sariling buhay.
Ang apoy ng mga kandila lalo pang naging matingkad na asul, halos kulay abo ang usok. Maawa ka, Darius! Pakawalan mo kami dito, iho! Huwag mo gawin to! Kung gusto mo, ako na lang ang patayin mo! Huwag ang mga anak ko! Hindi maaari! Lahat kayo'y mamamatay! Hindi ka magtatagumpay, Darius! Kalapastanganan, Ramon! Naputol ang pagbigkas ni Darius. Ang apoy ng mga kandila biglang namatay. Sa may entrada nakatayo ang matandang lalaking nakasuot ng bandana. Mahaba ang puting buhok, mga kandila lalo pang naging matingkad na asul, halos kulay abo ang usok. Maawa ka, Darius! Pakawalan mo kami dito, iho! Huwag mo gawin to! Kung gusto mo, ako na lang ang patayin mo! Huwag ang mga anak ko! Hindi maaari! Lahat kayo'y mamamatay! Hindi ka magtatagumpay, Darius! Kalapastanganan, Ramon! Naputol ang pagbigkas ni Darius. Ang apoy ng mga kandila biglang namatay. Sa may entrada nakatayo ang matandang lalaking nakasuot ng bandana. Mahaba ang puting buhok at suot ang lumang kasuotan ng albularyo. Hawak-hawak niyang buntot ng mahabang latigo. Sabi ni Nanay, buntot ng pagiyon at namangha ako ng magliwanag ito habang inuusal niya ang mga salitang Latin. Hindi! Hindi maaari! Ang iyong ritual ay marmi. Ang dugo ay hindi susi sa kabataan, kundi sumpa sa kaluluwa. Ha! Linti kang matanda ka! Heto pa ang para sa iyo! Linti ka! Ang sakit! Udas ka! Lumayo ka sa akin! Heto pang sa iyo! Ilang hampas din ang natamo ni Darius sa paghampas ng matanda ng buntot ng pagi sa kanya. Mabilis naman siyang nakaiwas sa sumunod na hampas at biglang nagbago ang kanyang anyo. Nanginginig ang katawan niya na parang may puwersang pumipilit palabas. Unti-unti, tumubo ang dalawang sungay sa kanyang ulo. Namula ang kanyang mga mata tulad ng halimaw na aking nasilayan kagabi. Humaba ang kanyang mga pangil at mula sa kanyang likod tumubo ang malalapad na pakpak. Hindi mo ko mapapatay! Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang mabuhay ka pa! Tingnan na lamang natin! Sa sobrang bilis ni Darius, hindi agad nakaiwas si Apo Ramon. Isang iglap lang tinamaan siya at tumilapon palayo. Bumagsak siya sa lupa at gumulong hanggang sa may puno. Matanda ka na! Wala ka ng laban! Hanggat humihinga ako, lalaban ako, Darius. Hindi ko hahayaang maghari uli ang iyong kasamaan. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking mga anak. Muling sumugod si Darius mula sa ere. Bumaba siya ng mabilis at sinubukang sugurin ng matanda gamit ang matutulis niyang kuko. Nakaiwas naman agad si Apo Ramon na tinihampas ulit ang buntot ng pagi na tumama sa pakpak ni Darius. Nawalan ng balanse si Darius at bumagsak sa lupa pero mabilis din siyang tumayo. Galit na galit siya. Bigla niyang sinunggaban ang matanda sa lieg at iniangat sa hangin, ngunit mas matalino ang matanda. Mabilis niyang kinuha ang punyal na nakatago sa kanyang bewang at sinaksak si Darius ng paulit-ulit sa balikat at dibdib. Nabitiwan ni Darius ang matanda at pareho silang bumagsak sa lupa. Ano ang ginawa mo? Espesyal ang punyal na ito na minanapa mula sa aking mga ninuno. Para ito sa katulad mo. Matagal ko na rin hinintay ang pagkakataong ito, Darius. Kung noon ay nakatakas ka pa,
Ngayon, mamamatay ka na! Hindi! Hindi mo! Ala ni Jesus! Babalik ka sa impyerno! Napasigaw si Darius ng malakas. Unti-unting naglaho ang kanyang mga pakpak. Nawala ang kanyang mga sungay. Bumalik siya sa anyong tao. Nakahandusay sa lupa, nanginginig at nakatarag pa ang punyal sa kanyang dibdib hanggang sa mawalan siya ng hininga. Nanginig talaga ako sa takot at kaba sa aking nasaksihan. Agad namang lumapit ang matanda sa amin at inalis ang pagkakatali ng aming mga kamay. Napayakap kami ni Nanay at Eva at dahan-dahan kaming tumayo at nagpasalamat sa matandang lalaki. Maraming salamat po sa inyo, Lolo. Salamat po, Lolo. Siguro ko hindi po kayo dumating, patay na po kami ngayon. Tama ang aking mga anak. Maraming salamat po sa inyo. Utang na loob ko po ang buhay ko sa inyo. Wala kayong utang na loob sa akin. Nagkataon lamang na natagpuan ko rin ang lungga ni Darius. Binigyan ko lamang ng gustisa ang pagamatay ng aking mga anak. Pinatay niya po ang mga anak ninyo? Mahabang kwento iya. Sige na, umalis na kayo rito. Haalis na rin ako. Bago lang po ang mukha niyo sa akin. Taga dito din po ba kayo? Hindi. Taga-baryo sinumpa ako. At nang malaman kong dito siya nagtatago, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pang magpunta rito. Buti nga po't napatay niyo siya. Hindi lang siya masama kundi maluloko rin. Naloko talaga niya ako sa kagwapuhan niya. Yun pala, hindi yun ang tunay niyang itsura. Pero maniwala kayo o hindi, Nay. Ate, hindi ako sumama sa kanya. Wala talaga akong naalala kanina kung paano ako napunta rito. Ginamit ang kanya ng itim na mahikaya. Ganyan ang mga aswang. Tuso at mapanlinlang. Kaya huwag kang basta-bastang magtitiwala sa kahit kanino. Siya. Sige na. Napahaba na ang ating usapan. Kailangan ko nang bumalik sa aming baryo. Maraming salamat po ulit, Lolo. Ano po bang pangalan ninyo? Apo Ramon, iha. Apo Ramon. Maraming salamat po talaga. Salamat po sa inyo. Walang anuman. Tara na. Muwi na rin kayo. Delikado ang manatili sa gubat na ito. Sige po. Nay, tara na po. Oo, anak. Teka lang ang tuhod ko. Dahan-dahan lang. Inalalayan naming maglakad si nanay noon dahil inaatake na naman siya ng rayuma, dala ng katandaan niya. Nakasunod lang kami kay Apo Ramon sa paglalakad. Tansya ko nasa mahigit 1 kilometro rin ang aming nilakad. At tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing ilaw namin. Malamig ang paligid at tanging kuliglig lang ang naririnig. Hanggang sa may isang malaking uwak ang dumaan sa harapan namin, kaya napatigil kami. Nakakatakot naman ang ibong yan. Uwak! Isang palatandaan ng kamalasan. Bilisan ninyo ang paglalakad. Malapit na kayo sa bukana ng baryo. Teka, Apo Ramon, ayos lang po ba kayo? Oo naman, iha. Napagod lang ako kanina sa laban namin ni Darius. Apo, sumama na lang po muna kayo sa amin. Doon po muna kayo magpalipas ng gabi para makapagpahinga. Di ba po, Nay? Oo nga, Apo. Para naman makapagpasalamat kami sa inyo. Ay. Sige. Magbibigyan ko kayo. Nakumbinsi naman namin si Apo Ramon na sumama sa amin pero bago pa kami makarating sa bahay, biglang umatake ang isang malaking ibon. Buti na lang at agad kaming nakailag. Narinig ko si Apo Ramon na may inuusal na hindi ko maintindihan at nakita kong kumalma ang ibon. Doon ko napagmasdan ng maigi ang itsura nito. Para itong agila pero mas malaki at mahaba ang katawan. Ang mga pakpak nito ay umaabot ng 2 hanggang 3 metro kapag nakabuka.
Mahaba at matalim ang tuka at ang mga mata, kulay dilaw. Kanina uwak. Ngayon naman ibon. Sigurado akong alaga ni Darius ito. Alam na ng ibong ito na patay na. Ang tagapangalaga niya. Ibig sabihin, gusto niyang magiganti. Paano mo sila nagagawang pakalmahin, Apo? Pansamantala lang ito gamit ang isang orasyon. Kaya bilisan nyo na ang lakad habang may bisa pa ito. Dahil sigurado nga atake uli ang ibong yun sa atin. Hindi niyo po ba siya kayang labanan? Iha, wala akong dalang panlaban dahil naiwan ko sa gubat ang butot ng pagi. At ang punyal. Sige po, Inay. Bilisan po natin. Kaya niyo po ba? Oo, anak. Kaya ko pa. Ay, Diyos ko. Ano bang nangyayari? Bakit nangyayari sa atin ito? Kasalanan kong lahat ng ito. Huwag na kayong magsisihan. Hindi ito ang tamang oras para dyan. Kita kong hirap talaga si nanay noon sa paglalakad at tinitiis niya lang ang sakit ng paa niya hanggang sa makarating na nga kami sa bahay ni Chang Rosa. Kita ko ang pag-iling ni Eva na parabang sinisisi niya talaga ang sarili niya sa nangyari kanina. Kita naman ang pagkagulat sa mukha ni Chang Rosa at ang pag-aalala nang makita kami. Nakita ko pang hawak-hawak niya ang kanyang rosaryo. Ate Ruth, Eva, Mia, saan kayo nanggaling? Anong nangyari? Teka, sino yung kasama nyo? Siya po si Apo Ramon. Siya po ang nagligtas sa amin sa kami ng aswang na si Darius. Ate, nandiyan ang ibon. Pumasok muna tayo sa loob. Sige, tara po sa loob, Apo Ramon. Sige, Iha. Teka, ano bang nangyayari? Ano bang sinasabi niyong aswang si Darius? Diyos ko, nagsisimula na siyang umatake. Kung aswang yan, Apo Ramon, pwede po ba namin gamitin ang asin at bawang na panlaban? Yun pong napapanood ko sa TV. Oo, Iha. Kung meron kayong bawang at asin, ihanda na ninyo ang mga ito. Sige po, Apo. Anak, wag kayong lalabas. Sinisira niyang bintana. Napakalakas ang ibon na yan. Ganyan talaga kapag alaga ng itim na aswang. Heto ng bawang at asin. Para kung sakaling mapasok tayo ng aswang na yan, may panlaban tayo. Akin na yan, Iha. Ako lang haharap sa hayop na iyan. Po? Wag po, Apo. Baka hindi niyo po kayanin ang aswang na yan. Nakaya kong patayin si Darius. Kaya ko rin ulit. Ngayong nakakasiguro na akong ligtas kayo sa loob. Oras na para tugisin ang aswang na yan. May balisong ba kayo? Kailangan ko ng balisong. Pero, Apo, Apo, wag na po. Hintayin na lang po nating umalis ang aswang na yan pagsikat ng araw. Hindi pwede, Iha. Magiging bantayan sa buhay ng mga tao rito sa baryo. Hindi pwedeng buhayin ang kalimaw na yan. O sige na, Iha. Sundin nyo na lang ako para matapos na ito. Ako nang kukuha. Sandali! Agad na nagtungo si Chang Rosa sa kusina. Pagbalik niya, nanginginig ang kamay habang iniaabot ang balisong kay Apo Ramon. Sa labas, parang umiikot ang hangin sa lakas ng pagaspas ng pakpak ng ibon. Agad akong lumapit sa bintana at sumilip sa siwang kung saan nakita ni Eva ang pangyayari sa labas. Nakita kong tumilapon si Apo Ramon sa lupa nang tamaan siya ng pakpak, ngunit mabilis ang gumulong at nakabangon agad. Namangha talaga ako noon sa lakas na meron siya sa edad niya. Hindi ka makakalapit! ang galing talaga ni Apo. Nakakabilib ang lakas niya sa tanda niyang yan. Ipagdasal na lang natin, Eva, na maging maayos ang lahat. Mia, Eva, ano ba nakikita nyo? Kumusta si Apo? Kayang-kaya po niyang tugisin ang aswang, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Kahit pa nakita kong mukhang agrabyado na ang aswang, hindi pa rin mawala sa puso ko ang kaba, pag-aalala at takot para kay Apo Ramon. Gusto kong lumabas sa mga oras na yon para tulungan siya, pero mahigpit niyang bili na wag kaming lalabas kahit anong mangyari. Umalingaw-ngaw ang huni ng ibon, mas matinis at mas masakit sa tenga.
Sa sandaling umatras ang hayop, mabilis na lumapit si Apo Ramon at sinabuyan ito ng asin at bawang. Heto pa! Saluhin mo! Magsama-sama kayo ng amo mo sa impyerno! Sige pa, Apo! Kaya mo yan! Heto pa! Sa huling lakas niya, inipit niya ang lieg ng ibon gamit ang kaliwang kamay at buong puwersang isinaksak ang balisong sa dibdib nito. Bumagsak ang ibon sa lupa. Nangisay, unti-unting nag-iba ang anyo nito. Ang mga balahibo ay nalalagas, ang pakpak ay numinipis hanggang sa magmukhang isang malaking paniki na wala ng buhay. Napaluhod naman si Apo Ramon, hingal na hingal, at hindi na ako nakatiis. Lumabas na ako ng bahay. Tumakbo ako papalapit sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Tara po sa loob, Apo. May sugat po kayo. Ayos lang ako, Iya. Huwag kang mag-alala. Napatay ko ang aswang. Apo, may sugat po kayo. Kailangan po ninyo magamot agad. Ate, dalhin natin siya sa loob. Kumalma lang kayo. Kaya kong pagalingin ang sarili ko. Po, siguradong may gamot si Siyang Rosa sa sugat nyo. Malayo ito sa bituka, mga Iya. Nakita kong bahagyang dinuduraan ng kanyang laway ang sugat habang iniihip. Napakunot naman ang noo ko noon sa ginawa niya at nakita kong humupa ang dugo nito at naigalaw na niya ng maayos ang braso niya. O ano? Sabi ko naman sa inyo, malayo ito sa bituka. Ang galing niyo naman po. Mabuti naman po't okay lang kayo, Apo. Wala kayong dapat na ipag-alala sa akin. Bia! Eva! Pumasok na kayo sa loob! Alalayan niyo si Apo! Apo, tara na po sa loob para makapagpahinga po kayo. Sige, Iha. Salamat. Inalalayan namin si Apo Ramon papasok sa loob ng bahay. Pag-upo niya, ramdam na ramdam ko ang bigat ng pinagdadaanan niya. Dito niya ikinuwento ng buo sa akin kung bakit naging mortal niyang kaaway ang aswang na si Darius. Apo Ramon, paano niyo po nakilala si Darius? At paano niyo po nalaman na aswang siya? Pasensya na po kung naitanong ko pero curious lang po talaga ako eh. Mahabang kwento, Mia. Gusto ko lang po sanang malaman kung okay lang po sa inyo na magkwento. Pero kung hindi, naiintindihan ko naman po. Matalik kaming magkaibigan ni Darius noon. Bata pa lang kami. Malapit kami sa isa't isa. Pero habang lumalaki, magkaiba ang pinili naming landas. Naging albularyo ako. At siya, naging aswang. Naging aswang? Ibig sabihin po ba tao siya dati? Oo, Iha. Nalulung siya sa sugal noon. At nang malubog siya sa utang niya, ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa pinuno ng mga aswang, kapalit ng perang pambayad sa utang. Nang una, tinanggap ko pa rin siya. Mas nangibabaw kasi sa akin ang aming pagkakaibigan noon. Pero ngayon po, itinuring niyo na siyang kaaway. Oo, dahil trinraydor niya ako. Nang mabuntis ang asawa ko, inaswang siya ni Darius at nawala ang panganay naming anak sa sinapupunan niya. At bago ko pa siya napatay, nakatakas siya. Nawala na parang bula. Grabe. Ang sakit naman po pala nang nangyari sa inyo. Nawalan po kayo ng anak. Sobrang sakit, Iha.
Pero sinubukan kong bumangon noon para sa asawa ko. Nagsimula muli kami at nagkaroon ng pangalawang anak. Mahigit 2 dekada din kaming nabuhay ng payapa. Pero ang akala naming payapang buhay, biglang naging magulo nang pumasok si Dario sa buhay ng anak naming dalaga. Ginamit niya ang gwapo at bata niyang itsura noon para mapaibig ang aking dalaga. Matagal bago ko nalaman naglihim nilang pagkikita. At huli na ang lahat. Namatayan uli ako ng anak dahil sa kanya. Nakakalungkot naman po. Sa kabila ng pagpili niyo sa pagkakaibigan yung dalawa at pagtanggap niyo sa kanya, nagawa pa niya yun sa inyo. Wala talaga siyang puso. Halimaw talaga siya. Kaya nga hindi ako sumuko at tumigil sa pagtugis sa kanya. Pagkatapos ng ilang taong paghahanap, may nakapagsabi din sa akin kung nasaan siya. Kaya hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataong yun. Para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga anak. At ngayon po, nakuha niyo na po ang hustisya na gusto niyo. Nagtagumpay po kayo. At bukod pa doon, nailigtas niyo po ang buhay namin kaya sobra po kami nagpapasalamat sa inyo. Masaya akong nailigtas ko kayo, Iha. Pero mas masaya ako na nakuha ko ang hustisya para sa mga anak ko. Bago ako mawala sa mundong ito. Siguradong matutuwa po ang asawa niyo na nagtagumpay kayo sa pagbibigay ng hustisya sa anak niyo. Tama ba ako? Tama ka dyan, Chang. Wala na ang aking asawa. 4 na taon ako mag-isa. Kaya gusto ko na rin sumunod sa kanya. Pasensya na po. Hindi po namin alam. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, Apo. Mabubuhay pa kayo ng matagal. Yun ang totoo. Pero iniisip ko rin na may mga tao pang nangangailangan ng aking gamutan sa aming baryo. Kaya habang kaya ko pa, mabubuhay pa ako para maglingkod sa kanila. Lalong-lalo na sa Diyos. Napangiti naman kami pareho ni Chang Rosa sa sinabi ni Apo Ramon dahil kitang-kita namin noon kung gaano kabusilak ang puso niya. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sa tanda niyang yun, malakas pa rin siya. Binigyan siya ng mahabang buhay at kakayahang makapanggamot dahil nakikita ng Diyos kung gaano kabusilak ang puso niya. Matapos ang aming pag-uusap noon, nagpaalam ako para makapagpahinga. Nang papasok na sana ako sa kwarto, napatigil ako nang marinig ang pag-uusap ni Nanay at ni Eva. Patawarin niyo po ako, Nay. Alam ko po na naging salbahe po akong anak sa inyo. Pero nadala lang naman po ako ng galit nun eh. Sobrang sakit din po kasi na sinapit ko sa kami ni Chong Gusting. At iniisip ko nun na kung hindi niyo ako iniwan, hindi sana mangyayari sa akin yun. Pero sobrang hirap din pala na sinapit niyo sa Japan. Nakulong pala kayo ng mahabang panahon doon. Kaya hindi niyo agad ako nabalikan. Sorry po, Nay. Hindi ko po alam na nadudusa rin po pala kayo. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, anak. Bibigyan ko ng hustisyang nangyari sa iyo. Ipakukulong ko si Gusting. Wala na akong pakialam kung kapatid ko pa si Berden. Maraming salamat po, Nay. Salamat, Nay. Hindi po kayo sumuko sa akin. Anak, hindi kita susukuan. Alam ng ate mo na hindi ko sinasadyang iwan ka doon. Wala akong pagpipilian doon kundi tumakbo palayo sa bahay habang hinahabol ako ng tatay mo ng itak. Sanggol ka pa lang noon habang nakahiga sa loob ng kwarto kaya wala akong nagawa. Gusto kitang kunin noon sa kwarto pero papatayin ako ng tatay mo kapag bumalik pa ako sa bahay na yun. Patawarin mo ako, anak. Nay, pinapatawad na po kita.
Naiintindihan ko na pong lahat. Kaya wag na po kayong umiyak. Ayoko po nakikita kayong umiyak. Mahal na mahal ko po kayo. At pangako, babawi po ako sa inyo. Hindi ko mapigilang mapaluha sa aking nasaksian sa loob ng kwarto. Sa wakas, nagkaayos na rin ang dalawang taong mahal ko. Mahigpit silang nagyakapan noon kaya hindi ko napigilan ang sarili kong pumasok para yakapin sila. Pwede bang makisali sa yakap niyo? Ate, oo naman ate. Halika dito, anak. Masayang masaya ako na nagkaayos din kayo sa wakas, Nay, bunso. Mahal na mahal ko kayo. Pangako ko ate, babawi po ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Magsimula po tayo ulit, Nay. Pangako po, hindi na po ako makikipagtalo sa inyo. Mahal ko po kayo. Nakakatawa ba yun, ate? Si ate naman eh. Hindi. First time kasi kitang nakitang ganyang kalambing eh. Pasensya na akong napuno ng galit ang puso ko. Pero mahal ko naman talaga kayo, nanay eh. Mahal na mahal ko po kayo. Walang mapaglagyan ang saya ko noon, Sir Jupiter. Wala nang mas sasaya pa kapag nakikita mong maayos at masaya ang inyong pamilya. Noong gabing yun, magkatabi kaming tatlo sa papag. Pero ewan ko ba, hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pag-iisip na baka may aswang pang-aatake sa amin sa mga oras na yun. Hanggang sa di ko namalayan, nakatulog na pala ako. Paggising ko kinabukasan, nakita kong nakahanda na ang mga bag namin sa papag. Agad akong tumayo at lumabas ng kwarto at nasurpresa ako nang makitang nagkakatuwaan si Nanay at Eva. Doon ko lang nakita kung gaano kalambing na anak si Eva. Hindi ko maiwasang manibago sa kanya noon, pero mas nangibabaw ang saya at ipinagdadasal ko na sana tuloy-tuloy na yun. Magandang umaga, Nay, bunso at Chang. Teka, si Apo Ramon po ba umalis na? Oo, kanina pa. Hindi ka na namin ginising kasi alam namin pagod ka. Oo, anak. Ay, siya nga pala. Uuwi na tayo maya-maya pagkatapos natin kumain. Kailangan ko pang pagbayarin ang gusting ngayon sa ginawa niya kay Eva. Huwag na lang siguro, Nay. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Wala rin naman akong mapapala eh. Nakuha na niyang gusto niya. Di na po mababalik ang dangal ko. Yun na nga, anak. Dawalan ka ng dangal dahil sa kahayupan niya. Kaya dapat niyang pagbayaran yun. Salamat po, Nay. Salamat po. Mahal na mahal ka namin, bunso. Kaya lahat gagawin namin para protektahan at ipagtanggol ka. Nakakaingit naman kayo. Ang swerte mo talaga sa mga anak mo, ate. Samantalang ako, nag-iisa lang sa buhay. Ay, sus. Nandito naman kami, Rosa. Mahal na mahal ka namin. Eh kung gusto mo sumama ka na lang sa amin pauwi. Biro lang, ate. Ano ka ba? Okay lang ako dito. Masaya ako dito. At ito na ang nakasanayan ko. Dito ako masaya, ate. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ay, kung yan ang gusto mo, Rosa. Basta tandaan mo ha. Kung gusto mong bumisita sa amin, nakabukas lagi ang bahay namin para sa iyo. Oo na, ate. Baka maiyak pa ako. Mabuti pa kumain na tayo at lalamig na ang sabaw. Para maaga din tayo makaalis at hindi kayo gabihin sa daan. Sige, Rosa. Baga anak, halina kayo't kakain na. Masaya kaming nagsalo-salo sa pagkain noon habang nagkakwentuhan at hindi rin nawala sa isip namin ang nangyari. Pero naging magaan naman ang pakiramdam ko pagkatapos kong makita kung paano namatay ang aswang kagabi. Pagkatapos ng aming masayang umagahan, nagpasya na kaming umuwi at nagpaalam
ng may halong lungkot kay Tiang Rosa. Hanggang dito ko na lang kayo maihahatid, Ate Ruth. Mag-iingat po kayo. Mga iha, huwag niyong pabayaan ang nanay niyo, ha? Oo naman po, Chang. Huwag po kayong mag-alala. Ginawa mo naman akong matanda niyan, Rosa. Kaya ko naman ang sarili ko. Pero iba pa rin po kapag nandito po kami sa tabi mo, Nay. Aba, oo naman anak. Pero ako dapat ang mag-alaga sa inyo dahil ako ang nanay niyo. Oo naman, Nay. Ramdam naman namin ang pagmamahal mo sa amin ni ate. Di ba, ate? Oo naman, bunso. O siya, sige na. Tara na at baka magkaiyakan pa tayo dito. Mahaba ang naging biyahe namin noon kaya hindi ko na malayang nakatulog ako. Pagdating namin sa bahay, akala ko makakapagpahinga na kami. Pero hindi nakapagpigil si nanay na puntahan ang bahay ng lalaking bumaboy kay Eva. Ngunit imbis na komprontasyon, isang lamay aming nadatnan. Ang lamay ni Gusting pagkatapos niyang mabaril ng pulis matapos manlaban sa operasyon sa droga. Nagkapatawaran naman si Tiang Berden at Eva noon, pati na rin si nanay. Naging emosyonal ang tagpong yun na nagpaiyak sa akin at isa yon sa hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay naming tatlo. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya ni Eva. May maliit akong bigasan at siya naman ay may tinayong babuyan kasama ang kanyang asawa. Mabait at responsable naman pareho ang aming mga asawa. Kaya swerte kami pareho sa kanila. Si nanay naman nakatira sa puder ni Eva. Pinili niya kasing makasama si nanay sa iisang bahay para makabawi sa lahat ng panahong nawala sa kanila. Habang ako naman ay bumibisita sa kanila tuwing linggo para sabay kaming makapagsimba. Muli, ako po si Mia at dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po Sir Jupiter at sa bumubuo ng kwentong takipsilim. God bless you all. Mga kaibigan, ng kwentong ito ay nagpapatunay kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak at kung gaano din kaimportante ang pagiging totoo at walang tinatagong sikreto sa iyong pamilya. Kahit may mga pagkakataon man na nauunahan tayo ng ating takot na mahusgahan ng iba, pero lagi sana nating tandaan ang pamilya, ang una at huling makakaintindi sa atin. Higit sa lahat, hindi lahat ng sugat kayang paghilumin ng panahon. May mga sugat na maghihilom lang kapag nagkaroon ng kasagutan ang mga tanong.